Kumusta mga kaslaiksik? Patuloy na ipinapakita ng pinakamalaking sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanua. Ang matibay nitong paninindigan laban sa ilegal na presensya ng mga barko ng China Coast Guard sa loob ng eksklusibong teritoryo ng Pilipinas. Kamakailan lamang matagumpay nitong binantayan at minanmanan ang kahina-hinalang galaw ng mga barkong Chino sa baybayin ng lalawigan ng Zambales, nasa humigit kumulang 70 hanggang 80 nautical miles mula sa dalampasigan. Sa muling pagbabalik ng pinakamalaking Coast Guard vessel ng China, ang tinaguriang Monster, sa West Philippine Sea nitong nagdaang weekend, muling inakusahan ng Philippine Coast Guard ang Beijing ng pagtatangkang gawing normal ang kanilang presensya sa nasabing karagatan upang baguhin ang kasalukuyang status quo. Matatandaan na bago ito, isang mas maliit na barko ng China Coast Guard na may body number 3,304 ang ipinalit upang patuloy na mapanatili ang presensya ng China sa lugar. Gayunman, unti-unti itong napatras ng Philippine Coast Guard gamit ang offshore patrol vessel na BRP Teresa Magbanua. Bilang tugon, muling ipinadala ng China ang dambuhalang barko na may habang 165 metro, ang China Coast Guard 5,901 noong Sabado ng hapon sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas sa South China Sea. Layunin nitong higitan at malampasan ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Teresa Magbanua, na may habang 77 metro. Hindi nagpatinag ang Philippine Coast Guard at agad nitong hinarangan ang dambuhalang barko ng China gamit ang malapitang pagposisyon sa starboard side ng 12,000 toneladang patrol ship ng China. Dahil dito, hindi nagawang lumapit ng barko ng China Coast Guard sa baybayin ng kanlurang bahagi ng Zambales. Bukod dito, patuloy na ipinaparating ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng radyo ang kanilang babala sa mga Chino na ang kanilang presensya sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay ilegal at wala silang legal na kapangyarihang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng nasabing teritoryo. Sa isang malinaw na mensahe ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng radyo, sinabi nito, China Coast Guard Vessel 5,901. Ito ang Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanua MRRV 971. Kayo ay kasalukuyang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, humigit kumulang 77 nautical miles sa kanluran timog ng Cacones Point, Zambales, Pilipinas. Alinsunod sa Republic Act 12,064 o ang Philippine Maritime Zones Act, pati na rin ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang taong 2016 Arbitral Award. Wala kayong legal na kapangyarihan upang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng aming eksklusibong zonang pang-ekonomiya. Pinapakiusapan namin kayong umalis agad at ipaalam ang inyong intensyon. Over. Samantala, dumating naman sa Pilipinas ang Carl Vinson Carrier Strike Group ng Estados Unidos. Kasama sa grupo ang Nimitz-class aircraft carrier USS Carl Vinson na nagsisilbing punong barko ng Strike Group CSG-1 at ang mga pandigmang barko tulad ng Ticonderoga-class guided missile cruiser USS Princeton at ang Arleigh Burke-class guided missile destroyers USS Kidd at USS Sterett. Ang pagdating ng mga barkong pandigma ng Amerika ay kasabay ng ilegal na pagpasok ng dambuhalang barko ng China sa katubigan ng Pilipinas. Ang naturang pagbisita ay isang malinaw na pagpapakita ng matibay na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, pati na rin ang kanilang mas malawak na pangakong panatilihin ang seguridad sa rehiyon ng Indo-Pacific. Bukod pa rito, layunin ng pagdating ng Carl Vinson Carrier Strike Group na patibayin ang ugnayan sa lokal na pamahalaan at mga komunidad, habang muling pinagtitibay ang 7 dekadang alyansa sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Rear Admiral Carlos Sargello, commander ng Carl Vinson Carrier Strike Group, ikinagagalak ng Carrier Strike Group na bumisita sa Republika ng Pilipinas. Ang Estados Unidos at Pilipinas ay matatag na magkaibigan, kasosyo sa kaunlaran at matibay na magkaalyado. Sa harap ng patuloy na pambubuli ng China sa West Philippine Sea, nananatiling matatag ang Philippine Coast Guard sa pagtatanggol ng teritoryo ng bansa, kasabay ng suporta mula sa kaalyadong bansa upang tiyakin ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon.
Patuloy na pinangangalagaan ng Estados Unidos at Pilipinas ang kanilang matibay na alyansa na nakatayo ng higit sa 72 taon bilang pinakamatandang kasunduang pansiguridad sa Silangang Asya. Bukod sa pagkakaroon ng magkatulad na demokratikong prinsipyo at malalim na ugnayang pangkultura, ipinakita ng Pilipinas ang matibay nitong paninindigan sa pagtataguyod ng isang malaya, bukas, mapayapa, at maunlad na rehiyon sa Indo-Pacific. Ang Carrier Strike Group 1 ay isang pangkat ng mga barko at sasakyang panghimpapawid na may kakayahang magsagawa ng malawak na hanay ng mga misyon sa buong mundo, mula sa mga operasyong panlaban hanggang sa pagtulong sa mga sakuna at pagbibigay ng makataong ayuda. Sa kasalukuyan, ang Carrier Strike Group 1 ay nakatalaga sa lugar ng operasyon ng ika-7 Fleet ng Estados Unidos bilang bahagi ng suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa patuloy na hamon sa pag-angkin ng China sa buong South China Sea, ang ika-7 Fleet ng Estados Unidos na siyang pinakamalaking puwersang pandagat ng US na nakatalaga sa ibang bansa ay patuloy na nakikipagtulungan at nakikipag-operasyon sa mga kaalyado upang mapanatili ang kalayaan at kaayusan sa rehiyon. Kasama ng puwersang militar ng Pilipinas, patuloy na nagkakaisa ang Estados Unidos sa pagtatanggol sa interes ng mga Pilipino sa West Philippine Sea, isang patunay ng matibay nilang pangako sa pangangalaga sa soberanya ng bansa. Ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanua ay walang humpay na nagpahayag ng kanilang pagtutol sa ilegal na presensya ng mga barko ng China sa pamamagitan ng mga babala sa radyo. Pinapaalalahanan ng mga ito na sila ay nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Ipinagdiinan ng Philippine Coast Guard ang Republic Act 12,000 at 64 o ang Philippine Maritime Zones Act, gayon din ang United Nations Convention on the Law of the Sea, kung saan ang China ay isa sa mga lumagda, pati na rin ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016. Malinaw nilang ipinaabot sa mga barko ng China na wala silang legal na kapangyarihang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas at inatasan silang umalis kaagad. Sa mensahe ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng radyo, kanilang binigyang diin, wala kayong legal na kapangyarihang magsagawa ng pagpapatrolya sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Kayo ay inaatasang lisanin agad ang nasabing teritoryo at ipaalam sa amin ang inyong intensyon. Over. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling nakadeploy ang Philippine Coast Guard vessel BRP Teresa Magbanua, MRRV 900 at 71 sa lugar kung saan ang barko ng China Coast Guard na may body number 3,300 at 4 ay patuloy na lumalayag ng ilegal, tinatayang nasa 70 hanggang 80 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales. Ang matatag na presensyang ito ay alinsunod sa direktibang patakaran ng pamahalaan ng Pilipinas upang pigilan ang pagsasagawa ng normalisasyon at lehitimisasyon ng mga ilegal na gawain ng China Coast Guard na maaaring humantong sa pag-aangkin ng kontrol sa nasabing mga tubig. Bukod dito, ang patuloy na pagbabantay ng BRP Teresa Magbanua ay isang hakbang upang tiyakin na ang mga Pilipinong mangingisda ay makakagampan ng kanilang hanap buhay nang walang takot sa panggigipit o pananakot mula sa China Coast Guard. Ang pagpapadala ng puting barko ng Philippine Coast Guard ay nagpapakita ng matibay na pangako ng bansa sa pagmamanman at pagpapanatili ng isang malinaw at matatag na presensya upang pigilan ang mga ilegal na aktibidad ng China Coast Guard habang nananatili sa prinsipyo ng pagpipigil at hindi pag-uudyok ng labanan. Muli, hinarap ng Pilipinas ang dambuhalang barko ng China sa West Philippine Sea. Hindi na bago para sa Pilipinas ang mga pagsubok sa pagpapanindigan ng soberanya nito sa West Philippine Sea. Subalit ang pinakahuling pagpasok ng barko ng China Coast Guard, 5,901 na may bansag na monster, ay isang matinding paalala ng agresibong estratehiya ng Beijing upang bawasan ang karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Noong Sabado, Enero 5, taong 2025, agad na ipinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra MRRV 4,000, 400 kasama ang isang helicopter at isang caravan aircraft
upang harapin ang barko ng China na namataan 54 na nautical miles mula sa isla ng Capones. Sa mabilis at matatag na aksyon ng Philippine Coast Guard, kanilang minanmanan at hinarap ang presensya ng barko ng China Coast Guard. Iginiit na ito ay nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Sa kabila ng patuloy na agresyon ng China, nananatiling matatag ang Pilipinas sa pangangalaga sa kanyang teritoryo at pagsigurong mananatiling malaya ang West Philippine Sea mula sa panghihimasok ng dayuhang puwersa. Ipinapakita ng tugon ng Pilipinas ang matibay nitong pangako sa pangangalaga ng sariling karagatan, alinsunod sa Philippine Maritime Zones Law at sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ipinahayag ni Commodore J. Tariela ang kahalagahan ng misyong ito sa pagpapanatili ng seguridad ng mga Pilipinong mangingisda at pagpigil sa anumang uri ng panggigipit sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng bansa. Ang barko ng China Coast Guard na 5,900 at isa ay hindi isang ordinaryong sasakyang pandagat. Sa timbang nitong 12,000 tonelada, ito ang pinakamalaking barko ng Coast Guard sa buong mundo at isang malinaw na simbolo ng layunin ng Beijing na dominahin ang pinag-aagawang karagatan. Ang pagpasok nito sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas, kabilang na ang presensya nito malapit sa Panatag Shoal, ay isa na namang hakbang sa estratehiya ng China na gawing normal ang kanilang presensya sa West Philippine Sea. Ang Panatag Shoal, nakilala rin sa buong mundo bilang Scarborough Shoal at inaangkin ng China sa pangalang Wangyang Dao, ay matatagpuan lamang 120 nautical miles mula sa pangunahing lupain ng Pilipinas. Kaya malinaw na ito ay nasa loob ng 200 nautical miles na eksklusibong zonang pang-ekonomiya na itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, halos 500 nautical miles naman ang layo ng shoal na ito mula sa pinakamalapit na baybayin ng China, sa pinakatimog na bahagi ng isla ng Hainan. Ang mga aksyon ng China ay bahagi ng mas malawak nilang estratehiya ng pananakot na may layuning bawasan ang bisa ng desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016. Sa nasabing desisyon, pinawalang saysay ang inaangkin ng Beijing na 9-dash line bilang batayan sa kanilang karapatan sa South China Sea ayon sa pandaigdigang batas. Simula nang ilabas ang makasaysayang hatol na ito, patuloy na hindi iginagalang ng China ang mga pandaigdigang alituntunin sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang Coast Guard at milisya upang lumabag sa teritoryo ng Pilipinas, guluhin ang hanapbuhay ng mga Pilipinong mangingisda at ipilit ang kanilang kontrol sa West Philippine Sea. Ang presensya ng dambuhalang barko ng China sa karagatan ng Pilipinas ay hindi isang hiwalay na insidente. Noong Mayo taong 2024, ang parehong barko ay namataan 50 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Noong Hunyo, muling dumaan ito sa teritorial na karagatan ng Pilipinas, lumapit sa 12 tampok na pandagat at umabot sa layo na 34 na nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. Ang patuloy nitong pagbabalik sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas ay nagpapakita ng kalkuladong hakbang ng Beijing upang patibayin ang kanilang ilegal na inaangkin sa nasabing karagatan. Sa kabila ng mga pang-uudyok ng Beijing, nananatiling matatag ang Pilipinas. Patuloy na minamanmanan at hinaharap ng Philippine Coast Guard ang mga ganitong panghihimasok na nagpapakita ng determinasyong pangalagaan ng soberanya ng bansa at protektahan ang likas na yaman nito. Ang pinakahuling deployment ng BRP Cabra ay isa pang patunay sa hindi matitinag na paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo nito. Ang mga kilos ng China Coast Guard ay refleksyon ng mas malawak na ambisyon ng Beijing sa South China Sea. Ngunit hindi nag-iisa ang Pilipinas sa laban na ito. Ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016 ay nagsisilbing isang makapangyarihang legal na batayan para sa pagpapatibay ng pandaigdigang kaayusang nakabatay sa batas. Ang pandaigdigang komunidad, lalo na ang mga bansang nagpapahalaga sa kalayaan sa paglalayag at sa pagsunod sa pandaigdigang batas, ay dapat na magbigay ng suporta sa Pilipinas sa pagtutol nito sa panghihimasok ng China. Ang patuloy na pagpasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas ay hindi lamang isang banta sa soberanya ng bansa, kundi pati na rin sa katatagan ng rehiyon at sa pandaigdigang batas. Habang ipinagpapatuloy ng Beijing
ang kanilang walang humpay na kampanya ng pananakot. Kailangang magkaisa ang ASEAN at ang mga kaalyadong bansa upang ipakita ang kanilang nagkakaisang paninindigan. Ang mga hakbang ng Pilipinas laban sa dambuhalang barko ng China ay isang manifestasyon ng katatagan at dedikasyon nito sa pagtatanggol sa kung ano ang lehitimong pag-aari ng bansa. Ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang teritoryong pandagat. Ito ay isang mahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Pilipino at isang sagisag ng pambansang soberanya. Ang matatag na paninindigan ng Philippine Coast Guard ay nagsisilbing isang panawagan hindi lamang sa sambayan ng Pilipino, kundi pati na rin sa pandaigdigang komunidad. Walang anumang uri ng pananakot ang maaaring burahin ng legal at historical na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Habang ipinapakita ng Beijing ang kanilang puwersa sa karagatan, matatag na naninindigan ng Pilipinas, pinapatunayan na ang soberanya ay hindi maaaring ipagpalit at ang batas ay dapat manaig laban sa agresyon. Ang Philippine Coast Guard ay nakatutok ang lahat ng yaman nito sa dambuhalang barko ng China. Sa oras na gumawa ito ng anumang kilos na maaaring mag-udyok ng aksyon, agad na magkakaroon ng angkop na tugon mula sa pamahalaan ng Pilipinas. Dumating ang barko ng China noong nakaraang linggo sa Panatag Shoal, isang tampok sa South China Sea na bahagi ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Agad namang pinabulaanan ng Pilipinas ang pahayag ng pamahalaan ng China na nagsasabing ang presensya ng kanilang barko ay bahagi lamang ng isang regular na pagpapatrolya sa kanilang nasasakupan. Ang mga ganitong pagpapatrolya ay pangunahing bahagi ng estratehiya ng China upang patatagin ang kanilang malawak na inaangkin sa mga pinag-aagawang karagatan. Sa pamamagitan ng ganitong taktika, layunin ng China na magkaroon ng patuloy na presensya at unti-unting gawing normal ang kanilang aktibidad sa mga nasabing teritoryo. Ang pagpapadala ng dambuhalang barko ng Coast Guard ng China sa Panatag Shoal ay isa na namang kalkuladong hakbang ng Beijing upang ipakita ang kanilang pangingibabaw at pahinain ang soberanya ng Pilipinas. Sa kabila ng nakakatakot na anyo ng agresibong pagpapalawak ng China sa karagatan, nananatili ang Pilipinas sa matibay na posisyon, suportado ng pandaigdigang batas, kasaysayan, at ang desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016. Ang Panatag Shoal, na lokal na kilala bilang Panatag Shoal, ay nasa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas ayon sa itinakda ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang makasaysayang desisyon ng Arbitral Tribunal noong taong 2016 ay nagpawalang saysay sa inaangkin ng China na 9-dash line at muling pinagtibay na ang Panatag Shoal ay bahagi ng karapatan ng Pilipinas sa pangingisda at soberanong pagpapasya sa nasabing lugar. Ang patuloy na pag-aalboroto ng China ay dapat magsilbing dahilan upang palakasin ang loob ng bansa at ng pandaigdigang komunidad na ipatupad ang desisyon ng tribunal. Bagaman maaaring tila napakalakas ng presensya ng dambuhalang barko ng China, hindi nito mabubura ang lehitimong pag-aangkin ng Pilipinas sa ilalim ng pandaigdigang batas sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at pakikiisa sa pandaigdigang komunidad. Maaaring gawing pagkakataon ng Pilipinas ang hamong ito upang higit pang pagtibayin ang soberanya, kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Dapat patuloy na igiit ng Pilipinas na ang tama ang may lakas, gamit ang desisyon ng tribunal bilang gabay sa pagharap sa mga alitan sa West Philippine Sea. Ang walang humpay na pagsisikap ng China na angkinin ang buong South China Sea, kabilang ang mga bahagi ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas, ay hindi lamang isang usapin ng teritorial na kasakiman. Ito ay isang sinadyang hakbang upang ipakita ang pangingibabaw sa isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Ang agresibong taktika ng China sa mga katubigan ng South China Sea ay bahagi ng mas malawak nilang estratehiya upang ipakita ang kontrol sa rehiyon sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2016 na nagpawalang bisa sa kanilang malawakang pag-aangkin sa South China Sea. Habang patuloy na hinaharas ng mga barko ng China ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at lumalabag sa ating teritoryo, nananatiling matibay ang paninindigan ng pamahalaan at mga puwersang pandagat ng Pilipinas. Ang matibay na pangako ng Pilipinas sa diplomasya,
kasabay ng patuloy nitong pagpapalakas ng kakayahang pandagat, ay nagpapakita na handa ang bansa na ipagtanggol ang kanyang teritorial na karapatan sa harap ng agresyon ng China. Gayunpaman, habang patuloy na tumitindi ang tensyon, napakahalaga na magkaroon ng suporta mula sa pandaigdigang komunidad upang matulungan ang Pilipinas sa pagsigurong mananatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Hindi dapat maimpluwensyahan ang pandaigdigang komunidad ng pinalalabas na kwento ng China ukol sa mga pangyayari sa South China Sea. Patuloy na maninindigan ng Pilipinas sa paggamit ng diplomatikong pamamaraan at mga multilateral na mekanismo upang maresolba ang mga alitan, tulad ng palagi nitong ginagawa. Gayunpaman, mahalaga na patuloy na pagtibayin ng mga rehiyonal at pandaigdigang kapangyarihan ang kanilang suporta para sa pagpapatupad ng pandaigdigang batas at ang desisyon ng tribunal noong taong 2016 na siyang pundasyon ng legal na pag-aangkin sa South China Sea. Malinaw ang direksyon ng Pilipinas. Patuloy na igiit ang mga karapatan nito sa ilalim ng pandaigdigang batas upang labanan ang mapanupil na taktika ng China at mapanatili ang presensya sa mga pinag-aagawang katubigan. Kailangang manatili ang pandaigdigang suporta sa Pilipinas upang matiyak na manaig ang kapayapaan, katatagan at ang batas sa rehiyon. Ang akusasyon ng China na sinusubukan ng Pilipinas na isali ang Estados Unidos at iba pang pandaigdigang kapangyarihan sa alitang ito ay isang mahinang pagtatangka upang ilihis ang pansin mula sa sarili nitong agresibong aksyon. Ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay isang lehitimong kasunduang pansiguridad na naglalayong protektahan ang Pilipinas mula sa panlabas na pananalakay. Ito ay hindi gaya ng pinalalabas ng China, isang kasangkapan para sa pang-aagaw ng teritoryo o pagsisimula ng alitan. Ang Pilipinas, tulad ng anumang malayang bansa, ay may karapatan na humingi ng suporta mula sa pandaigdigang komunidad kapag ang kanyang teritorial na integridad ay nasa panganib. Ang pakikilahok ng Estados Unidos at iba pang kaalyadong bansa ay naglalayong ipatupad ang pandaigdigang batas, palakasin ang katatagan at tiyakin na mananatiling bukas at malaya ang South China Sea bilang isang daanang pandagat. May buong karapatan ang Pilipinas na ipagtanggol ang kanyang teritoryo at igiit ang kanyang legal na pag-aangkin na kinikilala ng pandaigdigang komunidad. Dapat patuloy na manindigan ng mundo kasama ang Pilipinas sa pagtutol sa mga ilegal na pag-aangkin at agresibong aksyon ng China sa South China Sea. Ang tunay na kapayapaan sa rehiyon ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paggalang sa pandaigdigang batas, pagsunod sa mga kasunduang internasyonal, at isang matibay na pangako sa dialogo, hindi sa pananakot, pamimilit, at isang panig na aksyon.